Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, katiits, mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga at dyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, Mexico. Muchas gracias, Zamboanga. Bago pa ko patuloy sa pagdidikod po, ito ay napakaganda pong treasure marker na pinadala po ng ating katiits mula dyan sa Mindanao. So, thank you so much mga katiits sa inyong pagtitiwala at ako po ay inyong napili upang i-decode o i-analisa ang isang treasure marker na ito po ay napakaganda po na isa pong natagpuan po sa kanilang lugar ng ating katiits. Okay, thank you so much sa mga aking pong pinasasalamatan po yung aking mga subscriber, followers at viewers na walang sawang pagsubaybay at nanonood po sa aking YouTube channel po, katiits. Okay po, marami pong nagtanong sa akin comment section kung paano po daw ipadala ang mga picture po ng for decoding and analyzing ng mga treasure symbols, signs, and markers. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo lang po yung nakasid o nakasunglasses po ako doon. Kasi nga, marami pong mga Alejandro Sanchez po nakapangalan ko po, katiits, sa Facebook page, mga katiits. Kaya nga po, inyong pipiliin po yung Alejandro Sanchez na nakasid o sunglasses po ko doon. So, ganito po, dapat friend tayo at dapat i-add friend nyo ako para po ma-receive ko at matanggap ko yung mga picture na regarding po sa analyzing at decoding po sa mga treasure symbols, treasure sign, at treasure markers, katiits. So, yun po yung inuulit ko uli ang aking Facebook page na pwede nyo ipadala kung ano po yung mga treasure marker nyo na nakikita nyo po sa inyong mga lugar at gusto nyo ipa-analisa o i-decode, papadecode. At pwede nyo man po sa aking Facebook page ipadala yung mga treasure na inyong nakikita dyan, treasure marker, sign, and symbol sa inyong mga lugar. Puntahan nyo lang po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo lang po yung nakasid o sunglasses po ko doon dahil marami pong Alejandro Sanchez po na aking kapangalan. Sana po ay inyo pong nakuha po yung aking Facebook page, katiits. Okay po, tayo po ay tutuloy na po sa pag-decode po sa isa pong napakaganda pong treasure marker na pinadala po natin katiits mula dyan sa Mindanao. So ito, ganito po katiits, ang una nyong gagawin po mga katiits, i-check po ng metal detector. Ito yung mismong pinaka-markers mga katiits. Or i-detect nyo po ng gold locator. Or pwede nyo po yung pukpukin ng maso or martilyo or heavy rock na bato. At posible pong may laman tinatawag po na rock enclosed items. Madalas po yan mga katiits na madalas ko na pinaalala po dyan sa mga ating katiits na mayroong na mga markers sa mga ganito, treasure markers na medyo parang buntis, parang naka-usli po na yan po ay posible po may tinatawag na rock enclosed items at ito ay posible mayroon po tinatawag na giveaways po yan mga katiits. So ito po yung hugis taklobo o hugis seal ang isang treasure marker na pinadala po ng ating katiits mula dyan sa Mindanao. So, ang inyong unang move, inyong gagawin katiits at yung nagpapadala nito ay i-check nyo, i-detect nyo po ng metal detector yung paikot. Yung paikot mismo ng itong parang shell o taklobo mga katiits. At ganun din po, pwede nyo pupukin ng maso, martilyo, or mga heavy stone. Pukpukin nyo po yung buong paligid ng stone marker. At alam niyo na po yung tunog solid, ibig sabihin siksik po yun. At iba rin yung tunog, ampaw na ito'y magdududa po kayo na pwede pong mayroon pong laman itong markers na ito mga katiits. Tinatawag na po, ito hindi gaanong kalakihan po itong markers nito at posible po yung item ay nasa paligid nito mga katiits. So yun po ang inyong katandaan,
iba po yung tinatawag na big boulder markers na ito naman po ay may distansya na po yung item po na kanilang linalagay po mga katiits. So yun po, at yun po ay isa pong hakbang na dapat gawin po ng ating katiits na ito na nagpadala sa atin na i-check unang-una po yung pinaka-markers nito mga katiits. Kasi nga marami pong nakakuha na po mismo ng mga tinatawag na giveaways mismo po sa treasure marker at hindi na po lalayo. Yung hinahanap po nila pala na item ay nandoon pala mismo sa treasure marker mga katiis. So, i-check nyo po, i-detect nyo po ng metal detector at gold locator or inyong pukpukin po ng martilyo, maso, yung buong paikot at alam nyo naman po pag ampaw, ibig sabihin maluwag pong ilalim mga katiis. So, yun po mga katiis, sana po ay nasundan po yung aking mga tinuturo po dito sa ating katiis na nagpadala nito. So ito po ay isang hugis po ng Taclobo o isang shell po ito. Posible po ay isa pong pwede pong isang Korean soldier po itong sign o markers ng mga katiis kasi nga mahilig po ang mga Korean soldier po ng mga laman dagat po mga katiits as ginawa po nilang markers o treasure sign o treasure markers ang mga lamang dagat mga katiits. Tulad po ng mga shell, Taclobo o ano pa mga starfish na mga ganyan mga katiits ay gawa po yan ng mga Korean soldier mga katiits. Okay po? At sabi ko nga, huwag niyong kaligtaan po sa pag-check yung kaabuhan mismo ng pinaka-treasure marker. So ito po ay talaga po napakaganda po. Ito yung kakaiba po siya ha. Papansin niyo po sa paligid po ay siya lang katangi-tangi po na kulay para siyang kulay maroon na bato na ito ay naghugis nga siya ng isang taklubo, ng malaking taklubo o tinatawag na shield sa dagat mga katiits. So ito po ay titingnan niyo po yung paikot po. Paki-double check po yung paikot nito north, south, east and west at baka po mayroon niyan tinatawag na countersign o coordinated marker katiits. So yan po at yung area na niyan at para siyang nag-iisa lang po. At yung tinatawag na countersign, yung tinatawag na coordinated marker sign, pwede po yan medyo may mga small stone yan or tinatawag na coordinated markers yan mga katiits. At ito pwede rin po may mga punong kahoy, yung old century tree na siguro ito may katandaan na, may medyo kaidaran na puno at pwede pong nakaguhit po, naka-engrave po yung alintulad po ng image po ng shell o tinatawag na Taclobo katiits. So, yung apat na sulok, apat na kanto, kailangan nyo po yan i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Kasi nga, posible po kung halimbawa wala pong laman po talaga yung pinaka-markers at i-check nyo po, dinetect ng metal detector, gold locator at pinukpok nyo po ng maso, pinukpok nyo po ng martilyo o ano pa mga mabigat na bagay na para lang malaman, ma-check po kung ito'y solid o ampaw itong markers nito mga katiits. Okay po, yung gawin nyo po yung next move ay yung titingnan nyo po yung apat na sulok o apat na kanto na itong kinalalagyan po ng pinaka magandang treasure marker, legit marker mga katiits. Ito yung area na north, south, west, and east mga katiits. So i-check nyo po dyan sa layo po ng hanggang 3 hanggang 5 meters po ang layo. At ito nga, sabi ko nga, may kaliitan lang ito mga katiits at hindi na po lalayo yan sa mismong spot nitong mga katiits. Isa pong treasure marker mga katiits. So yun po, sa distansya po ng 1 hanggang 3 hanggang 5 meters. So i-check nyo po yan sa apat na sulok po. West, east, north, and south katiits. So,
mayroon po kayong matatagpuan dyan na may mga old century tree at mayroon po kayong matagpuan dyan na mga bato na hindi ganong kalakihan at minsan tinutumpok lang dyan at yun ay tinatawag na coordinated markers at may tinatawag na countersign markers yan katiits. At pwede doon mismo sa mga countersign, sa mga coordinated markers, ang item. Kaya nga, lagi pong chine-check, lagi pong dinidetect po ng metal detector kung naman yung dala nyo na treasure hunting equipment, gold locator, metal detector, or ano pa, aurameter, o Japanese wand. So, lagi pong i-check nyo po yung paikot, yung apat na sulok, apat na kanto, north, south, west, and east mga katiits. Sa distansya po sa distansya po ng 3 hanggang 5 meters po ang layo. Dahil nga ito isang maliitan lang po at hindi po nalalayo po yung item o giveaways man yan ay nariyan lang po sa kanyang malapit din sa pinaka-markers nito mga katiits. Yun po, yung area na aking tinutukoy, huwag niyong kaligtaan, north, south, east and west, yung apat na sulok yan, apat na kanto. Tingnan niyo po sa mga hindi gaanong lalayo yan ng 3 meters hanggang 5 meters po yan. At posible po mayroon kayong makita dyan ng mga countersign, mga coordinated markers. So, yun po, yun yung east niya, 135 meters, yung kanyang west, 135 meters din, at yung kanyang south area, north, ay 15 meters din, 135 din, yung kanyang opposite side sa north at sa south, 135 meters din ang layo mga katiits. So, ano yan, i-check nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits. Kailangan po, dapat po ay tayo po ay mapagmasid po sa paikot po ng mga nitong treasure marker at alam niyo po may mga pagkakaiba po diyan o pwede po may mga small stone diyan o mayroon po mga old century tree diyan sa paligid niya at ito po ay posible po magiging pinaka-countersign o pinaka-coordinated marker sa katiits. So, yun po yung inyo pong napapansin dyan. At yung na makagaling po yung mga Japanese po, mga Korean soldier. Ito po ay sigurado po ko itong markers ito mga katiits ay gawa po ito ng Korean marker. Kasi nga isa pong taklobo, isa pong seal ang pinaka-markers nito. So, pwede po itong ay giveaways mga katiits. So, ayan po ay isa po sa napakagandang treasure marker na ito ay isa po sa gumagawa nito at itong item nito ay gawa mo ito ng isang Korean katiits. So, yun po, i-check nyo po yung paikot yung paikot, yung north, south, east and west mga katiits na posible na mayroon niyang countersign o coordinated markers. At alam niyo po mga katiits, yung mga tinatawag na countersign o yung mga tinatawag na coordinated markers ay posibleng doon po mismo yung item na kalagak mga katiits. So yun po ay arinawa po ay nasundan po ng ating katiits sa nagpadala nito mula sa Mindanao na ito po ay napaka-legit markers po at ito po ay isang markers po ng isang Korean soldier po ito kasi nga ito ay isang image po ng clam o tinatawag na taklobo sa amin o seal na napakalaking seal na ito ay made of stone mga katiits. So yun po mga katiits, yung mga bago po lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko po ang ipapalabas. Okay po, muli, ako yung nagpapasalamat po sa mga bagong viewers, mga bagong subscriber, at mga bagong followers na rin mga katiits. Thank you so much. Walang sawang sa pagsubaybay sa panonood po sa aking YouTube channel. Bagamat ito yung aking YouTube channel ay napakaliit pa lamang po. So, harinawa po ay sa inyong tulong
please help to grow my small channel. At thank you so much sa inyong panonood, katiits. So yun po yung aking pong pag-analisa sa pagdekode ng isa pong cell marker, at ito po ay gawa po ng Korean Solid. Thank you so much for watching. God bless us always.